boat riding. Yes. Ako ay nakasakay ngayon sa Bokyo. Punta po tayo dun sa baba at magbabangka tayo. Iikutin natin ang Taal Lake. This is a 30-minute ride from up there, going down here via this Bokyo. So, okay, nandito na po kami sa Barangay Laines, Ramjam Resort. Regulated tayo ng tourism office. Meron po tayong 2 options for the boat ride. Meron tayong halfway po front tour and whole island tour po yung second option natin. So, kung gusto niyo po ma'am ng ating front tour only, papatak po siya ma'am ng 3,650. Optional na lang po yung tour guide. 4,150 na may tour guide, tapos 3,650 na walang tour guide. Walang tour guide. Okay. Included na rin doon yung insurance fee. So, to sign this with my name, our age, and nationality, to make sure that they all have the record of who I am. So, they said it's safe. The most important part is this one. Okay? Life vest. This is what we do on the plane. Passengers have to put this on. Okay. So they have free hat, but I have to return it. There you go. Magandang umaga po! I am so excited at kami ay mamamangka at pupuntahan po ang famous Taal Lake. This is the first time for me to do this, so and I've been wanting to do this for a while. At pinapakilala ko po ang aking tour guide. Hello, ma'am! Say hello, your name? Jubel. Jubel. From Batangas. Yes, so si Jubel po ang aking magiging tour guide at this is 1 hour ma'am for the front tour. 1 hour for the front tour. Ang bayad po ng front tour ay mas mura kaysa dun sa iikot ng buhok. Will take like 2 hours. Yes ma'am, 1.5 to 2 hours. 1.5 to 2 hours. Ate ko po ito sa akin ni Jubel kung ano ang kasaysayan at kung ano ang sitwasyon ng ating Taal Lake na yung mga panahon na to. So, si Taal Lake, ma'am, this is the 3rd largest lake po ng buong Pilipinas. Okay. And this lake also, ma'am, kumbaga konektado po siya sa dagat labas. Dagat labas? Yes, ma'am, like the salty water. So, dagat labas is the salty water. So, ang lake ay konektado sa salt water. There's a connection, ma'am. Yung po bang, like, itong lake na to, ma'am, nagpo-flowing po siya sa salty water. Pero yung salty water po, hindi po siya kumakalit po. Kaya fresh water pa. Saan pumupunta ang Napansin ni Dreamer, ma'am, yung abulan. Okay. Saan nanggagaling yung salt water? Doon, ma'am, sa Pacific River. Doon ako nagsusupa through Balayan Bay. Okay, Balayan Bay. Ano yung mga yun? Ayan, ma'am, mga fish farming. So, mga fish farming. Yung mga laman niya ng isda ay tilapia and shellfish or yung pahos. Ngayon po, 70% din po ng mga fish caretaker ng mga palaisdaan na yan ay yung mga nakatira po dati sa isla. Okay. Before 2020 rin man, meron pong small community. Kahit ako nga po, doon ako dati nakatira. Doon ko dati nakatira. Nilap po namin, ma'am, yung island during 2020 rin. On that day, ma'am, na nakitira. On that day? Yes. Paano kayo nakapunta dito? Bali, ma'am, we ride at the boat po. Kumbaga, ma'am, pinalad po kasi kami. Kaya, kasi po, kahit po naranasan namin yung pagtubok ni Taal, nag-start po siya, ma'am, ng activity niya or nakakaiba niyang activity after noon, 2 o'clock p.m. Okay. So, on that time, Anong ma'am, date? Exactly the date na January 12, ma'am. January Yes, 12, 2020, ang pinakahuling
araw na pumatok o eruption ng Taal Volcano. At si Jubel ay nung araw na yon, nung umaga na yon, ay nakaalis na sila from there at hindi na sila dito sa lupain na to. Okay, sa taas. Then from mainland, ma'am, nag-evacuate po ulit kami sa other town. Okay. Kasi even here, ma'am, Hindi talaga naman pwede. pumupulan din po ng volcanic active. Okay, Yes, ma'am. At interesado ko, anong nangyari dito sa lake? Dito ba ay natakpan ng mga ashes? Hindi naman nagkaroon kumbaga may nag-drops din nun na ashes, pero yung mga isda naman po, ay hindi naman po kanina sa ay mga na-isal ka pa rin naman yun. Sa mga isda? Yes, ma'am. Hindi talaga tunay na dead Yes, itong ma'am. Taal Lake na to. Gaano katagal siya mag-bring o na buhay yung mga naapektuhan eruption ng Ano ma'am, bali matagaas po, parang 2 years din nakasurvive din ang mga isda dito. I see. Okay. Then ma'am, the main crater po ng Taal Volcano o yung alam natin Taal Volcano o yung totoong Taal ay ayun ma'am. Ang anak natin. Ay yung kulay. Alin yung kulay brown. Yes ma'am. Oo. So, yung kulay brown na yun. Yan po si Taal. So sa loob niyan ma'am, may malaking putas, Oo. may lake, may Oo. Vulcan Point, Small Island. So siya po yung Taal Volcano. Taal Volcano ma'am ay isa sa Yung mataas na yun, ha? Yes. Oo, yan. Tutok ano. Okay. Taal ma'am ay isa sa pinakamaliit pero active. Then ma'am sa island na yan ma'am, kahit dito sa lake, meron po tayong 47 volcano. Around the lake. On that lake, on that island ma'am, kahit dito sa lake, there's a volcano. So we have How many? 47. 47 are they live volcanoes? 33 of them ma'am are already explored. 33. Okay. The rest ma'am, is still sleeping. Na may pwede pong mag-cross. So, maniliit lang yun. Yes, ma'am. Nasaan sila? Nasa natin ma'am, Hindi na, magsasabi na oo. kung mag-enter natin ng island, natututungan na po natin yung crater. Oh, Pero yung most active ma'am ay si Taal Volcano. And Okay. out of 47 po, si Taal Volcano lang din po yung may leak sa loob. And eto naman ma'am, yung nasa harapan natin, siya yung usually yung pagkakamulan ng Taal Volcano. Oo nga, Yes, there. ma'am. Oo, Opo. yun. Oo. At yung guide sa history natin sa Pilipinas, Oo. sa pera natin sa 50 pesos, siya yung naka-advertise. Eh, bakit ganun? Kasi ma'am, kumpara nyo ma'am yung dalawang vulkan. Oo. Alin ang mas Pumunta rin mo. Siya yung Kasi parang pwede niya naman kahit nasa malayo kayo ma'am. Ang tuloy niya ma'am, napakalayo. Naman din. Talagang Oo. Hindi po kagaya. Oo. Hindi naman lahat ng vulkan nga yung Particular yung Oo, angulo. kaya katulad ni Taal Lake, Opo. pinakamaliit siya. Di ba siya pinakamaliit in the world? Opo. Oo. Kaya ma'am, before 2020 eruption, yung mga turista po ay posibleng mag-dock sa island or bumaba. Oo. And then, yung main activity po doon dati, ay pwede pong mag-ride ng kabayo or pwede pong mag-trekking. Ngayon hindi na po Ngayon pwede. po, hindi na. Oo, simula nung 2020. Yes, ma'am. Tourists Oo. are not allowed po to enter on the island. Okay. But may makita pa rin tayo ma'am ng mga tao doon, so sila po yung mga lokal. Okay. Kinayagan po sila ng local government na mag-enter ng umaga, continuous hanggang hapon, pero pagdating po ng gabi, kailangan nilang pumalit sa main. Oh, hindi sila pwedeng tumira, pero Yes, pwede ma'am. tumungtong sila maghapon. No one is allowed, ma'am, to live again on the island. Alright. Kasi ma'am, yung island na yan, ma'am, ay na-declared po siya after 2020 eruption as No Man's Island. Mas island talaga. Or danger zone. Oo. So, meron mga animals pa ba doon? Bali ma'am, sa ngayon po, may makita tayong parang mga baka. May nagtatry na po mag-alaga ng baka. May mga baka. Nilalap nila pa yung baka paggabi. Iiwanan lang. Okay. Babalikan na lang po ng mga isda, binabukasan. Saan Para pupunta? Okay, para alagaan Opo, ng mga yes, baka. ma'am. Siya ma'am, si Mount Pininti ang malaki o yung binti po ng island na to. Mount Pininti ang malaki. So siya ma'am yung earliest eruption dito on 1570. Ay, nag-irap din siya. Yes ma'am, pinakauna po siya ng lahat. Volcano yan siya. Volcan din siya ma'am. Sa ngayon ma'am, dormant volcano. Dormant. Pero yung dormant volcano ma'am ay possible na maging active volcano. I see. So, wala rin nakatira dyan. Wala ma'am. Okay. Yan. So, pag nalapit na tayo ma'am sa bundok na yan, itigil yung bangka natin. So, yung front wall po natin ma'am ay from here. At lakbayin natin yan ma'am. Nakita niyo mga village, mga simbahan, mga bahay na natira. The difference ma'am ng likod,
doon natin makikita yung another frontier na nag-erap ng last 1965, which is si Mount Tabaro, even the lava formation and the landscape map. Yun yung makikita mo Yes, kapag ma'am. pagka yung sa likod, Yes, yung buong tour na mas mahal. Yes, yung ma'am. Just makikita dito sa vlog, napakaganda. Kasi eto, pati formation natin, dating lava nila, talaga yung parang landscape. Ito lang ang nakikita ko. Yan. Mapapansin ko ma'am, yung mga puno, yung pagkakata. Like, yung center island niya, nakikita kita pa na upagandang lang. Unlike yung ma'am sa inyo. Ito puno. Yes, oo. Kasi ma'am, during 2020 lang yun, atong part ma'am ng island na to, kahit yung eastern part mamaya makikita nyo, hindi po siya totally damaged na time. Like, hindi ganun karami ma'am yung drops na volcanic acid sa site. Yeah. Hindi man kagaya ng gitna, yung likod, at yung tagiliran niya na talagang total down. Kaya, after 2020 raffle, ma'am, yung malalaking puno niya, ma'am, talagang napira, and napalitan siya ma'am na volcanic acid. So, 5 years from now, may nakita kayo mga damo, so mga bang puno. Like, new growth na. Pagka, dito ma'am, pag namaman sa data sa akin na, you better know two things. Like, may maganda naman, malaman niyo yung dalawang bagay na napakahalaga dito. Una ma'am, kung alin yung totoong talong dito. So, ito yun. Before 2020 April ma'am, napakaraming turista na bumibisita dyan. Mostly ma'am ay mga Korean. Okay. Yes, ma'am. Pinakamarami Korean. Yes, ma'am. Hanggang ngayon ba? Korean Yes, pa rin. ma'am. May mga Korean pa rin mga talagang hindi po nila tinatanggal sa kanila na nila. Kapagpasa sa taas, kahit po ang tayo nila. Ganon silang mga sarili baka. Isa rin silang balik. Kaya sila ng bakhan nila. Malalaki ma'am. Then from here ma'am, dito nyo makikita din yung mga black lava. So, iyan ma'am ay from 1570. Yan yung black lava. Yes, ma'am. Asaan yung mga maliit? Ayan, mga patuloy Yung nasa mga gilid na yun po, yung mga last na tiniran na yan, black lava. Yan yung mga black lava. Cost naman siya ng 1572. Pero 1965, meron yung pala yan. Opo, ma'am. Then, ma'am, before 2020 rapid po, nabanggit ko sa inyo, ma'am, na main activity namin dito ay horse riding. Ang main activity daw Yes, sinabi ma'am. ni Alvin na natin yung horse riding natin, ma'am, ayun yung mga kabayo, ma'am, ayun na naman yung transportation sa loob ng island. So, itong island, ma'am, ay ipinopromote po sa dati ng local government namin ng Island of Many Horses. Yes, ma'am. Pero ngayon wala na. Wala na. That's why, ma'am, during So, Island of Many Horses dati. Yes, ma'am. They promoted it as Island of Many Horses. So, kaya dati, ma'am, during month of September, nagkaroon po talaga dito ng horse race. Yes, so. Pag-month September. Ma'am, may malaki, ma'am, na may mahabang like sand na buhangin dyan, ma'am. So, dyan sila, ma'am, Nasaan na ngayon yung mga kabayo? Bali, ma'am, marami po mga kabayo yung namatay. Iba, ma'am, ay January 30 kung iniligas po. Niligas sa mga kalalaking halamin dyan, ma'am. Then, ang nangyari po, ma'am, iniligas namin sa Paano sila inilikas? by boat, ma'am. Tinulungan kami, ma'am, ng veterinaryo from US. Tita. Yes. Sila ma'am talaga po, ay nung kami po yung nasa isla, may mga alaga kaming kabayo. Meron talaga sila ma'am free consultation sa mga kabayo. Then pagdating ma'am ng 2020 eruption ma'am, hinanap po nila kami sa mga evacuation center at sila din po ang tumulong sa amin para i-use sa mga kabayo. Ang galing naman. Nang walang bayad. Nakakatuwa naman yung... So, ikaw ba dyan ka pinanganak? Yes ma'am, dyan ako pinanganak. Nag-aral po ako pero hindi dyan. By boat kami ma'am, araw-araw kami nakakatuwa. Kasi that time, ma'am, wala po dito yung school. Wala din kaming hospital dyan, ma'am. Okay. Yeah. Kuryente, ma'am, wala rin. May ginagamit namin ng generator. Wala rin kuryente. Kumbaga, ma'am, kaya ma'am, kapag yung taas, yun yung malaki ko kapag sa puwenta. Kasi, ma'am, dati, kumbaga, yung kami nasa island, pero kami tingin-tingin. Kumbaga, ma'am, pagdating ng turista, nakakit lang kami ng mga turista, kami yung mga horse rider, kung dito lang kami. Kaya nung pumutok siya, ma'am, ligat namin, nandun na kami sa Pinas, ay yung malaking labog sa amin. Kasi nagbago yung buhay namin ng mga pagka-post of living. Yeah,
So, saan ka na nakatira doon ngayon? Namin, kabahay na po yung binigay ang local government. Nakakatuwa naman. Opo. Ikot sa isla, mga lapit sa lawa, ay may mga bahay po siya. Hindi po mga talahin, mga bahay. Sino mga nakatira roon? Ano yan, mga mangingisda. Mga gilin, mga mangingisda. So, lahat talaga ng mga taga doon, nangingisda sila. Pero din doon, di ba? At saka Opo. dito. Opo. Saan mas maraming isda? Diyan, dito, or doon sa mga itla na yun? Depende Sa- din talaga sa araw. O sa araw. Kasi may araw mo pag malalaki. Bangus, yung malalaki. Oo. So, ang Araw. pinakamaraming isda dito, bangus. Yes, ma'am, bangus and tilapia. Then meron tayo mga adapted fish na talagang kumbaga original sa dagat labas. Ayun po ma'am yung tinatawag namin ditong maliputo. Pero Yun din yung po, maliputo. opo, maliputo ma'am. Pero din ma'am sa dagat labas, tawag din naman pampan. Okay. Ano yung tawilis? Yes ma'am, yun yung endemic fish. Oh, pero- Nandito lang po siya maupo. Marami din yun. So, Yes, ma'am. tilapia, Opo. tilapia, bangus, at saka tawilis. tawilis. Tawilis ma'am ay hindi po pwedeng ilagay sa mga fish parts. Panapanood siya ma'am na Panahon Yes, lang pala si ma'am. tawilis. May months talaga. Kagaya ngayon ng month of May, pwede po ang at marami po. Kaya mong sabi ko sa inyo, ma'am, mas malaki yung makikita mo lake na ito sa likod. Makikita lang natin pag yung lake, mamatay sa island at aakyat siya. Yung lake, Yes, kung sa ma'am. ano, Opo. Pero hindi tayo kung pwedeng bumaba. Hanggang Hindi, dito ma'am. lang rin tayo. Yes, ma'am. Ano may mga nakukuha ngayong mga prutas dito? Mga ano? Wala ma'am, pero before ma'am 2020, may nakukuha ma'am ngayon, may mga puno pa rin ako mga sagi. Pero before ma'am, plantation po kami. May plantation kami ma'am ng banana, coconut, kasabat rin, kamuting kahoy, at saka may So totally, wala na talagang tumutubo ng mga pagkain, mga puno. Kasi, bali sa ngayon ma'am, kung talaga mong nakakapag pa tayo ng kamuting kahoy, hindi mo ulit na nakakapag-try mag-plantation natin. Kasi sobrang dami pa rin ng mga dalahin, kumbaga marami paglilinit na kailangan gawin. Tapos yung organic acid niya ma'am, ay napakatigas na tumapit pa. so talagang hindi po pwede. Opo. Matatanong nyo na po doon, yung main crater ni Taal. So ano yung mga nangyari, mga lumalabas na mga smoke na ng mga nakaraang months or so? Ayun ma'am, ayun pang kumbaga nagkaroon po ng phreatic eruption, pang naihi ng paglabas ng gas. Oo, hindi po pwede itong mga ganitong to. Pwede din ma'am. Hindi pinagbabawal. Hindi ma'am, kasi yung PFOX naman po ay on monitoring sila. Okay. May mga monitoring devices sila ma'am sa isla, kaya ma'am po may mga pagtaas ng level na monitor nila. Okay. So, ayun ma'am yung pagkakaiba after ng 2020 eruption. Kasi before ma'am, hindi nyo malalaman na umuusok si Taal kung hindi nyo pupuntahan ang island, kung hindi nyo kakakay. So, pagkatapos ma'am ng after 2020 eruption, yun yung pinagkaiba na niya. Kahit nasa Tagaytay kayo, kitang-kita yun. Alam niyo talaga na ako. After 2020 eruption ma'am, matagal po na-stand yung mga boat ride ang ganitong activity. Last year lang po 2025, 2023. Kaya lang po Yes, ma'am. Bago na ibalik. Opo, hindi bang kagaya sa Tagaytay. May nakatira ka doon? Ayun lang, fish garden. Ito wala nakatira dyan. Wala ma'am, mamamalit ko dyan ako. Mga bata? Opo. So from this part naman ma'am, ito yung sinasabi ko sa inyo na kumbaga, hindi po siya totally affected during 2020 eruption. Kaya may mga bahay ma'am na hanggang ngayon nakatayo pa. Pero sinama siya sa pinagbabawal. Malapit pero hindi namin na masyado. Mas apektado yung kabilang side. Yung sentro ma'am yung dito sa Bisihan. Ganitong side na to. Malapit na tayo sa kanilang tubo. Opo. Kaya marami siya. Kaya ba? Ganun yung sinasabi ng simbahan. Yes, kami timbangan na pupupahan naman. Kasi na hindi nga siya Opo. naadyal. So, may mga bahay na ito, may mga abad na natin bahay. Oo, dahil nga, Kung mga may-ari yan, pinakibigyan lang na. may mga cars pa. May mga cars pa dati dito. Right? Ano nga? So, walang mga cars. Motorcycle. So, wala. Ito po itong cycle talaga kasi wala nang sasakayan. Motorcycle lang ang natin. Kasi na, service naman siya ma'am. Kasi, nagkaroon din naman tayo na nagkaroon lang ng clinical. Yung mga nakaawit yung mga anak nila. At diba mo, yan, kahit dito ma'am, may mga bahay pa rin talaga na
Then ma'am, dito ma'am, makikita din natin si Mount Makiling. Nasa si Mount Makiling? Wait lang ma'am, lampasan lang natin itong isla na to. So, ito na part din lang ng island. Part pa rin na ngayon, yung nakahiwalay. Opo, nakahiwalay So, lang. meron palang mga Nakahiwalay. Para siya ma'am 100 island ano ma'am. Oo. So, eto ma'am si Mount Makiling, ang babaeng puso. Ayun si Mount Makiling. Yes, ma'am. Oo. Pinapit mo ka, Alvin, si Mount Makiling. Ito daw mo yan. Oo, yung nakahiga. Yes, ma'am. Pag clear na clear sa mountain na kinalipan mo. Oo. Pag tumadaan ako ng bus, papuntang Batangas, yun naman ang tinitignan. Ayun si Mount Makulot. Located siya ma'am sa Cuenca, Manila. Okay. Oh. Si Mount Sa Mount Makulot. Bacolod ma'am, ay isa din po siyang sultan, pero mas kilala siya sa pinakamataas na puso. Bakit nga ako tinawag ng Mount Makulot? Tinawag siya ma'am sa Mount Bacolod kasi nagkaroon ma'am ng time na may mga Nakasyata ang hangin. 100 years back. Pero po nagkaroon na na may tumira po siya ng mga kapupok. So from here ma'am, most po ng mga tilapia na nasa loob ng fish farming ay ang most na lang ay tilapia. So malalaman natin malalaman natin kung tilapia yan kasi walang cover. Pag walang cover, tilapia. Bakit? Bakit Kasi kailangan ma'am, ng cover? yung tilapia ma'am, kumbaga umaahon na sa tubig. Diba mo kasi ma'am, they need to cover kasi po, during feeding time naman ma'am, happy ko lang, tumatalon. Oh, I didn't know that. Oh, so tilapia pala hindi tumatalon. Hindi, ma'am. Tumalabas lang sila pag pinipit sila. Yes, ma'am. Si bangus hindi, tumatalon sila. Tumatalon. Si tilapia ma'am, bubulutan lang sila, pag kayo parang mamamatay na. Kasi alasing mo lang sila dito. Opo. Bawal na compatible. Hindi na pwede mag-isda. Bawal na ma'am. Sorry ma'am. How much ay nagsakas? Kaya lang kami din ma'am, dahil na ito. Generation. Yes ma'am. Talagang bawal din na Yes, ma'am. Actually ma'am, adapt kami ng Mindanao. Kumbaga wala po siyang putukan. Yan po yung talagang karaniwang dakit na niya ang mga bauta. Yun yung nakaharap sa Tagaytay, nakaharap sa resort. Ito yung likod.
If ever you're in Tagaytay and you want to experience Taal volcano boating, I invite you and I recommend this tour, the Rangjam Company. These people are so nice, the Bell and our driver. Let me know if you want to connect with them. They're nice people and they will take care of you. Then ma'am, eto na yung lava formation niya. Dito ma'am sa part na to, aamoy din po yung sulfur kasi papunta po dito yung hangin. Oo nga, naaamoy natin, ano, hanggang from here, Yes, ma'am. from this part up to where? Ang that side na. Oo, hanggang doon. So, mas matapang ito noon, Opo, ma'am. nung bago po to. Oo. Yes, ma'am. May sinasabi ba nila na mawawala daw itong amoy na to eventually? Anong sinasabi nila? Bali, sa ano ma'am, wala po sila sinasabi na mawawala kasi parang yan mo yung like sulfur na talagang matapang di sa lasa ay matamang. Mawawala na naman. Opo, yan ma'am. Kapag na mawawala na. Kasi because of the hangin Yes, lang. ma'am. Kasi yung hangin talaga tutuwid direct. Ang galing, oo. Yeah. So, alam ko marami pa kung hindi nagagawa din sa Pilipinas. Tagal ko nang gustong gawin ito eh, pupoting-poting na. Sa aking mga kaibigan, to all my friends, I invite you to visit the Philippines and come visit Taal and do this tour. See the beauty of the Philippines on this tour. Mabuhay! I love it here.